Matagal ko nang sinasabi sa inyo, mga kababayan ko. Hindi kayo nakinig sa akin. Hindi nyo pinakinggan yung aking sinasabi. Napakaraming mga tao ang nagsiwalat nito sa loob ng ahensya ng gobyerno. Sabi ko nga sa inyo, hindi lang si Maharlika ang may ahas, mga kababayan. Kumbaga literal na ahas sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan ko, Diyos ko, literal naman ahas. No, sabi ko sa inyo, ingat. Matagal na itong nakalingkis dito, mga kababayan ko, kaya delikado. Eto, pag-usapan natin to. DepEd Secretary na naman. Nako, pumupuro ka sa akin. Sabi ko sa inyo, hindi ako takot mambanat dito. Hindi ako matatakot. Sabihin ko na sa inyo to. Hindi ako takot mambanat dito. Once na tama tayo. Number 1, sabi ko sa inyo, noong pa man. Mga kababayan ko, maraming problema sa public hospital. Mga kababayan. Oo, libre. Mga kababayan ko, libre na ang ating public hospital. Pero like I said, pila. Mga kababayan. At pag wala kang pambiling gamot, at walang gamot sa loob ng ospital na pampampubliko, bibili ka sa labas. No? Madededo ka na lang yung pasyente, nakapila ka pa. Kung hindi ka naman emergency, hindi kayo pipila. Mga kababayan ko, pwede kang dumiretso, pero pag minor cases na kailangan ng agarang pila ka. Kaya sinabi, agarang lunas. So, pag nagbi-bleeding yan, mga kababayan ko, no choice ka, pipila ka. At pag walang gamot yung public hospital, kailangan mong bumili sa labas. Paano kung dukha? Diba? Ilang beses ko nang sinasabi to. No? Ilang beses ko nang sinasabi sa publiko, ilang beses ko na. No? Ilang beses ko nang kinontent ito. But this time, ito kakaiba. No? Yung DepEd Secretary allegedly sangkot sa korupsyon. Ito yung matindi. Mga kababayan, sabi ko sa inyo, ahas sa loob ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayan. Pero siyempre, bago ang lahat, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. Mamaya magbabasa ng comment, mga kababayan ko. Pag-usapan natin to, mga kababayan ko. Ito yung balita. Panoorin nyo. Limpak-limpak na suhol umano ang tinanggap ni Health Secretary Ted Herbosa. Oy! Naku po ha. Yari ka sa akin dito. Nari ka sa akin dito, Mr. Ted. Limpak-limpak ha? Nasa lapi. Mula sa contractor na si Edwin Guardiola. Uy, contractor na si Edwin Guardiola. Alam mo, sikat to. Sikat to si Guardiola, mga kababayan ko, sa totoo lang. Pero I'm not focusing to Edwin Guardiola. Focus ako dito sa mga natatanggap nitong health secretary. Sabi ko naman sa inyo, hindi ako mangingiling ditong patulang kayo eh. Mga kababayan, hindi ako mangingiling patulang kayo dito kung nasa tama tayo. Ayon sa mga kolumnistang si Ramon Tulfo, 60 million pesos ang nakuha ng kalihim sa kongresista. Oy, 60 million? Laki ha? Mga kababayan ko ha? Hindi biro to. Palit ng kontrata para sa pagpapatayo ng mga ospital. Naku. Mr. President, kailangan niyo magpalit ng health secretary. Alam mo, number 1 ni Mr. President, kung bakit ko sinasabi sa inyo na magpalit kayo ng health secretary. Hindi ko kinakampihan to si Montulfo. Alam ko naman na laging mainit ang ulo nito, mga kababayan ko. Pero for the sake of the truth, mga kababayan ko, sa ngalan ng katotohanan, mga kababayan ko, nasa tama si Bon. Oo, nasa tama to si Bon ngayon. Kasi bakit? At least isiniwalat niya na mayroon talagang katiwalian, mga kababayan. Noon pa naman tayo nagsasalita. Noon pa naman tayo nagsasaysay dito. No, hindi ako katulad niya pero gusto ko lang sabihin, mga kababayan ko, na itong si Mon tumumpak ngayon. Oho, yun, tumumpak ngayon. No? Kasi kung sasabihin mo,
na hindi totoo. Maraming issues to Simon na medyo ma-pro Duterte. Hindi naman to taga-administrasyon, Simon. Pero, tignan nyo naman. Natuwa naman ako kasi nilabas niya yung totoo. Ang akin, mga kababayan ko, minsan ko nang kinontent ito because of one of the mainit na usapin tungkol sa health itong si Herbosa is more on dikit kay Bongo, no? More on dikit kay Bongo, more on ganyang project ng health center, yung mga super health center sa Marikinang pinuntahan ni Ted Herbosa na wala namang naitayo. 'Di ba? Yung mga ganyang pondo, mga kabayan, kung yan nakaka masarap busisiin. O ngayon, pag-usapan natin. Let's set aside Montulfo right now. Danas nyo yung nangyayari sa loob ng ospital. Danas ninyo yung nangyayaring hirap sa mga public hospital. Tama ba ako, mga kababayan ko? Correct me if I'm wrong, comment down below. Kung kayo ay nasa papunta sa isang pampublikong ospital at yung ospital na yan, mga kababayan ko, walang pampublikong gamot o walang stock na gamot, kailangan mong bumili sa labas. Naranasan mo ba yon? Naranasan mo ba? Kung naranasan mo, paki-comment down below. Para malaman nila, mga kababayan ko. Kasi importanteng malaman ng Pilipino to mga kapatid na talagang totoo at talamak na nangyayari ngayon yan, mga kababayan ko. At kung nagpunta ka naman emergency sa pampublikong ospital, sabihin mo yung totoo na naranasan mong pumila kahit emergency na. Totoo yung sinasabi natin, mga kababayan ko. Yan ang isa sa pinaka-ayawang ko sa pamumuno ni Ted Herbosa. Ngayon, bakit nagagalit ang Pilipino? Bakit pangit ang imahe ng pampublikong ospital kahit ang pinupondohan ng bilyong-milyong piso ng ating gobyerno? You know what's the reason kung bakit, mga kababayan ko? Pangit din kasi yung namumuno. Ngayon, dahil sa pangit ang pamumuno, mga kababayan ko, walang mangyayari sa bansa natin kundi pangit ang lalabas na resulta sa survey ng ating Pangulo. Tama? Tahahatak. Kasi kung maganda ang impression ng ating pampublikong ospital, maganda rin ang impression ng ating mamamayang Pilipino. Alam nyo ba kung bakit nakakahatak si Senator Bongo ng simpati sa taong bayan? You know what's the reason? Dahil sa pagpapanggap niya na siya si Mr. Malasakit. Paanong pamamaraan? Saan ka ba naman makakita sa isang ospital, mga kababayan ko, hayaan mo na magkaroon ng malasakit center. Hindi naman ako against sa malasakit center. Pero I just want to remind for the everyone Filipino, sa lahat ng mga kababayan natin na nakikinig ngayon sa akin dito sa live stream na to, makinig kayo. Alam nyo naman sa sarili nyo na niloloko tayo niyan. Sa anong dahilan, mga kababayan? Sa bawat ospital, mga kababayan ko, merong isang malasakit center. Ano ang tawag doon, mga kapatid? Ano tawag doon? Di ba, malasakit center? Pero sa loob ng malasakit center, ang tanong ko dito, ano ang laman ng malasakit center? PCSO, SWA, DSWD. Tatlong ahensya ng gobyerno natin, mga kababayan ko, na hinihingan ng tulong ng ating mga kababayan upang makamenos o makadiscount o makakuha ng libre sa loob, mga kababayan ko. Ngayon, ang tanong, mga kababayan, ito pinakamatinding tanong. Para sa inyo malasakit center? Isang batas na ginawa upang pagsamasamahin sa isang kwarto ang bawat ahensya ng gobyerno, mga kababayan ko, para isang one-stop shop na lang ang puntahan ng ating mga kababayan. Ngayon, sino ngayon ang nagbebenepisyo, mga kababayan ko? Nakita nyo na sino nagbebenepisyo. Gobyerno ba natin, si Pangulong Bongbong Marcos ba? Na nakikita ng tao na may ang ahensya ng bawat gobyerno natin ay nandoon? Hindi, mga kababayan ko. Sino na magbenepisyo? Si Bongo. Ngayon, ang tanong dito, hinayaan niya ni Ted Herbosa ngayon. Nung hinayaan nito ni Secretary Ted Herbosa, yung malasakit center na yan, sa loob ng bawat hospital natin, ang nangyari,
bawat nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos na maganda sa pampublikong ospital at nagawa na inutos ni Pangulong Bongbong Marcos kay Ted Herbosa, baliwala. Dahil ang nakita ng tao si Malasakit, mga kababayan ko. Si Malasakit na nakapangalan sa isang tao na nagbenepisyo na pinakikinabangan ng isang senador na until now, iyang panukala niya na yan. Kaya po ako, disagree po ako dyan sa Malasakit. So, number one, hindi naman po yan, hindi naman pinopondohan ng gobyerno yan. Ang pinopondohan ng gobyerno, yung mga ahensya na nasa loob. And self-independent pa po yung PCSO pagdating sa pondo. Self-generated fund, income ang PCSO. Yung nagbebenepisyo, sigo. Ngayon, mga kababayan ko, minsan ko nang sinita dito yan. Ngayon naman, yung secretary, mga kababayan ko, nakakatawa. Kita nyo nangyari. Di ba? Nag-number 1 pa. Kahit na pinakinabangan yung asset ng gobyerno. Oh. Ngayon, itong DepEd Secretary, kaalyado yan ni Bongo. Yes. Hindi ako mangingin ito, kaalyado yan ni Bongo. Magkaibigan yan dalawa. Ngayon, mga kababayan ko, there is a conflict of interest dyan. Mga kapatid. Conflict of interest, mga kabayan. Dahil sa pagkakaibigan nila. Tinutulungan niya yung tao para sa susunod na eleksyon, makatakbo sa mas mataas na posisyon. Kung nag-number 1 yan, mga kababayan ko, di malayo mag-vice-presidente yan. Mahirap, mga kababayan ko. Pag-usapan natin to. Nasasangkot naman siya ngayon naman, pagkatapos ng mga reklamo ng taong bayan, nasasangkot naman siya ngayon sa korupsyon. Kung totoo ito, nako, mag-resign ka na. Yes, mag-resign ka na. Hindi na magiging maganda ang posisyon mo. Bakit? Panoorin nyo. Sa kanyang Facebook post, makikita ang kahon-kahong pera na Ito sa Facebook post ni Garjola, allegedly, nagbibigay daw ito si Garjola ng pera dito kay Ted Herbosa. Allegedly, kasi may mga pinakitang photos. Ako medyo matindi to, kasama pa yung katulong, mga kababayan ko, 'di ba? Oo. Kasama yung katulong. Saan kasambahay, pati yung binigay na Land Cruiser para lang makuha yung proyekto sa Department of Health. Ako, sistema. Ay, kailangan natin palitan na nga talaga yung ating constitution. Kung di mapapalitan tong constitution natin, naabuso. Diyos ko! Umaabuso, mga kababayan. Panoorin nyo. ibinigay daw sa mga helper ni Herbosa. Nako, ayan no. O, ayan. O, ano masasabi nyo? Nagregalo din daw si Guardiola ng isang Toyota Land Cruiser sa kalihim. Nako, tingnan nyo nga yan, no? Pera yan, no? Tingnan nyo, oh. Aroy, Diyos ko po. Billard lang yung mukha, mga kababayan ko, para hindi naman mabash yung ano. O, ayan, oh. Sa takot na di siya tumupad sa transaksyon. Ay, Bukod sa mga ayun, nako, may Land Cruiser nga. Totoo nga, oh. Land Cruiser sa kalihim, sa takot na di siya tumupad sa transaksyon. Nako po. Naka-Land Cruiser ang lolo mo. O ano? Paano to? O Manong Ted. Ano masasabi mo? Delikado ka dito. Delikado ka dito. Abay, ano? Kung malakas, kung ito ay totoo, kung ito man ay totoo, mga paratang sa'yo ni Garjola, ito ni contractor, tatagilid ka talaga dito. Ay, sabi ko sa inyo, mga kababayan ko, kita ninyo, dapat talaga nalinisin ni Pangulong Bongbong Marcos ang ahensya natin. Dahil sabi ko nga, pinaliligiran na tayo ng mga sakim at magnanakaw. Kung totoo man ito. Diba? Para lang makakuha ng isang project, kailangan ng suhol, kailangan ng Land Cruiser, kailangan ng pera. Shucks. Worse. Napaka-worse nito.
resign. Kung totoo man ito, mag-resign ka na. Bukod sa mga ito, halos kalahating bilyong piso rin umano ang nakamkam ng opisyal. Grabe. I cannot imagine, mga kababayan ko, no, sa gitna ng pinagdudusahan ng mga ordinaryong Pilipino, ganito yung nangyayari. Ano, alam mo, baka maniwala na ako na kaya bumababa ang trust rating ni Presidente Bongbong Marcos because of this kind of official Kasi si Pangulong Bongbong Marcos naguutos sa mga opisyal niya Hindi naman yan ang tumatrabaho Ngayon, mga kababayan ko, kahit anong iutos ni Pangulong Bongbong Marcos na magandang gawin nito sa kanyang ahensya, hindi niya ginagawa. Inuuna yung pag-kickback ng pera. Sana iakyat ng korte. Maganda yun, mga kababayan ko, kung iakyat to ng korte, mga kapatid. Matapos bumili ng substandard mobile clinics na abot sa 1.8 billion pesos. Ano? Oh my God! Isang 1.8 billion pesos na mobile clinic. Ano klase yun? Teka nga, check natin. Check natin, mga kababayan ko. DOH Mobile Clinic. Check natin. Shit, ano ba yan? This is a 1.8 billion pesos. Department of Health. Oh my God, ano ba to? Diyos ko po. 1.8 million ito, Ted Herbosa. Oh my God. Seryoso ba? Ito Is this a 1.8 billion pesos? Seryoso? Guys, ito Kita niyo? Kita niyo mabuti? Ilang piraso binili niyo nito? Ayan Ilang piraso? Sabi dito, mga kababayan ko, visit ko Sabi dito, sa isang pahayag, Sabi ho dito, mga kababayan, babasahin ko sa inyo Department of Health, ayan Metro Manila Center Health for Health. Mas pinalakas na serbisyong pangkalusugan ng DOH, mga kababayan ko, sabi ho, ng DOH. Pinagka-DOH, nagkaloob ng mobile clinic van sa Senado. Sabi dito, mga kababayan ko, upang higit pang maiparating ang kasayahan sa pagbibigay ng agarang serbisyong medikal, formal na iturn over ng Department of Health ng DOH ang isang mobile clinic sa Senado. Ito lang November 5, 2025 sa lungsod ng Pasay. Ang nasaming mobile clinic ay bahagi ng Facilities Enhancement Program o HPEF ng DOH na naglalayong palawakin ang maabot ang mga serbisyong pangkalusugan at iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga komunidad sa bansa. Layunin ng mobile clinic na itong nagsasabing karagdagang suporta sa pang-araw-araw, pangangailangang medikal ng mga empleyado, opisyal at bisita na sa Senado. Sabi pa dito, gayon din bilang responder sa mga emergency medical sa loob ng paligid ng gusali. Ito pa, sabi dito, dinaluhan ng turnover ceremony ng mga opisyal ng DOH sa Kalihim Teodoro H. Herbosa kasama si Metro Manila Health Center,
Development na si Regional Director Lester M. Tan at kinatawan ng Senado sa Pilipinas. Ang tanong dito, ilang mobile clinic ba ang nai-release nito ni Herbosa? Ayan. Makikita ninyo. Grabe to. Imagine ninyo, sa totoo lang ako kung tatanungin niyo ako, the 1.8 billion pesos, mga kababayan ko, napakalaki nito. Tanungin natin. Ilan ang mobile clinic ba ng DOH? Ito, makikita natin dito. Wala kasi nagsasabi dito na may mobile clinic ang DOH na kung ilang piraso. Pero, the 1.8 billion pesos is very malaki to. Hindi to biro. Kung totoo ito, so totoo mga kababayan ko. Yung sinasabi ni contractor na para makuha niya yung project kay Herbosa, gusto niya magbigay siya. Ang tanong, nakuha niya nga talaga. Ngayon naman, natupad yung kontrata. Nung natupad yung kontrata, mga kababayan ko, nagkaroon ng mobile clinic. But the question is, gaano ka-epektibo ito? Mga kababayan ko, nagwe-waste ba tayo ng pera? Mga kababayan ko. Kasi kung ako tatanungin mo, let's have a practical. Let's practical. Mga kababayan. Let's be practical. Kung ako tatanungin mo, ang Senado ba kailangan ng mobile clinic? Mga kababayan ko. Hindi, tanongin ko po kayo, ang Senado ba kailangan ng mobile clinic? Ang Senado, merong ambulansya. Mga kababayan ko, kung may kailangan itakbo sa ambulansya, kayang-kaya niya itakbo sa ospital na pinakamalapit. Mga kababayan ko. Second, magde-deploy tayo ng isang mobile clinic sa loob ng Senado. Hindi ko kinukundina Senado pero let's have a practical, mga kababayan ko. Ang Senado ba, mga kababayan ko, ay kailangan ng mobile clinic? Hindi, may sariling clinic ang Senado. Doon nga dinala si Nadia Montenegro, di ba? Tapos, Ted Herbosa, bibigyan mo yung Senado. Samantalang marami tayong liblib na lugar. Marami tayong mga lugar na hindi napupuntahan ng mga medical missions na kailangan. Diba? Mga kababayan ko, correct me if I'm wrong. Tama ba ako? Marami. Ba't mo naman napiling magbigay pa naman sa Senado? Hindi naman kailangan ng Senado niyan. Mas kailangan ng mga rural settlement area yung mobile clinic mo. Matutuwa pa ako kung naglagay ka sa Baseco eh. Di ba? Matutuwa pa ako. Ted Herbosa. Matutuwa pa ako. Kung naglagay ka sa Baseco, naglagay ka sa gitna ng Tondo, naglagay ka sa North Caloocan, di ba? Naglagay ka sa Mindanao. Tiyangina, yan ang kailangan na kailangan. Naglagay ka dyan sa Mamasapano, sa Marawi, di ba? Naglagay ka dun sa mga area na talagang hirap habutin ng tulong medical. Di ba? Ganun sana. Pero kung maglalagay ka lang sa Senado at gagastos tayo babawas mo sa gastos ng 1.8 billion pesos yon, may questionable. Hindi ako pabor. Okay? Hindi ako pabor. Ayoko ng ganun. Let's be practical. Alam mo ba't marami nagagalit sa gobyerno natin pagdating sa health system natin? Ganyan kasi ginagawa mo. Okay? Medyo napunta ako sa kanya, pero let's set aside that. Totoo yung mobile clinic. So, totoo na nakuha ni Garjola. Nung nakuha ni contractor,
yung project, merong mobile clinic. Totoo ba yung binigay mo na binigay sa'yo para makuha yung project? Totoo ba yung Land Cruiser? Oh, yun ang pinakamagandang tanong doon. Mga kababayan ko, kayo nang bahalang humusga. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Herbosa at Guardiola pero wala pa silang tugon sa aming mensahe. Nako! Resign. Resign. Yun ang gusto ako panawagan ko, isa lang. Mag-resign ka na, Herbosa. Huwag naman sabi, ikulong na yan. Mag-resign ka na. Diyos ko. Kitang-kita nyo na. Mga kababayan ko. Sounds like simple lang yung ginawa natin, no? Simpleng pero hindi pa naman napapatunayan kung talagang tumanggap siya at itong mga sinasabi natin ay pambintang sa kanya ni Guardiola kung totoo man ito. Allegedly na tumanggap ka ng suhol mula sa kontraktor, mag-resign ka na sa pwesto. Pawang delikadesa na lang, mag-resign ka na. Yun ang pinaka-the best doon. Mga kababayan, wala nang patumpik-tumpik. Resign. 'Di ba? Kasi puputaktihin ka ng ganyan. Ano pa sasabihin mo? May dadahilan ka pa? Mahirap naman pag wala kang dadahilan. 'Di ba? Mga kababayan, simple lang. Kaya ano pang hinihintay nyo? Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. Okay? Eto, hindi ka pa magsusubscribe. Baka hindi ka pa mag-subscribe.